Hello guys, so welcome back. For today's video, i-share ko po sa inyo yung experience ko sa pag-apply ng credit card. Especially, ang i-discuss ko rito is si Union Bank. Di ba guys kayo, paano po kayo nag-apply ng credit card? Ano po yung una nyong tinitingnan pa nag-apply kayo? Kasi ako, personally, pag nag-apply ako ng mga credit card, ang una ko pong tinitingnan is yung no annual fee na credit card. Iwan ko kung pares kayo. Pero I guess, yun yung general na pag naghahanap tayo ng credit card, tinitingnan natin yung walang bayad, syempre, yung walang annual fee. Kasi dagdag pa yun sa ano natin, di ba? Sa responsibility. And pangalawa is, yung ano yung requirements, di ba? Na pasok yung ano natin, yung qualification. Especially, dito kasi sa credit card, yung mga salary, kung ano yung pasok sa salary natin. Usually kasi itong mga credit card na no annual fee is yung mga basic credit card na abot kaya lang ng mga pangkaraniwan sa salary, sa requirements. So yun po yung ano yung usual na ano na credit card na walang annual fee. Kasi kung hahanapin niyo yung credit card na malaki ang credit limit, di naman ipapakita sa inyo yan kasi hindi niyo nakikita yan. So yung credit card limit is depende doon sa evaluation po sa inyo or kung magkano yung kaya niyo bayaran, tsaka yung history niyo sa pangungutang, yun. So dito nga guys, so nag-apply tayo ng credit card last 2024, siguro mga end of the year na mga November, December hanggang January. Siguro mga naka-5 apply na ako lagi na nare-reject sa parang nakakasawa na rin. And then suddenly one time, meron pa lang isang application ako na nakalusot. So yung ang good news is tinext ako nito ni Union Bank last February 2025, saka February 25 ngayon na congratulations na na-approve daw ako sa credit card. Pero ang na-approve sa akin is hindi yung credit card na in-applyan ko. Yung in-approve nila sa akin is yung may annual fee. So usually yun yung nare-receive ko Ewan ko sa inyo guys doon sa may mga credit card na kung ano yung binibigay sa inyo ni Banko na nag-a-apply kayo. Kasi usually yun yung ina-apply ng tao, di ba? Pero ang sinesend nila is yung may annual fee. Pero wala na kayong magawa kasi andyan na yung credit card. So kinakagat nyo na lang, di ba? So yun nga, hindi na tayo magtataka kasi nga wala man nag-a-apply ng ganun. So paano nila mabibenta yung product nila kung hindi nila i-issue yung ganun? So kung qualified ka, instead na ibibigay nila sa iyo yung may annual fee, ang ibibigay sa inyo is may annual fee. Bibigyan man kayo ng may pre-annual fee, is kailangan mapulfill nyo yung requirements nila. Bawa 60,000 for the next 2 months or 30,000 dapat ma-spend nyo sa isang buwan. So doon pa lang mapupulfill nyo yung pre-annual fee, parang pa-promotion nila guys. So yun nga, na-approve tayo, pero ang na-approve sa atin is yung Union Bank Rewards, which is my annual fee po na 2,500 pesos per year. Ang nangyari po, ang sabi nila doon, however, sabi nila na successfully raw, okay, congratulations, pero however, hindi raw nila may sisend yung physical na credit card unless ma-confirm ko yung physical address ko raw. So, sa pamamagitan ng pagtawag. So, February tayo na-approve. So, from February or I guess from March, nag-umpisa akong tawagan yung customer service nila. And unfortunately, wala akong makitang number ni Union Bank na free. So, lahat may bayad. Kung tatawag man kayo dun sa mga sinasabi nilang toll-free international, hindi kayo makakonect guys. Kailangan talaga may load kayo. So yun nga, so tawag tayo ng tawag. Actually, kada tawag ko, minimum na niloload ko is 200 pesos So yung 200 pesos na yun, halos ma-zero out. Pero wala pa ako nakakausap na customer service. So yun nga, siguro about 5 months na kakatawag ko. Nagsawa rin ako, napagod ako na tinigil ko na tawagan. So hindi ko na-receive yung credit card ko, gano'n. Yun nga, na-realize ko and sa pagsesearch ko na meron palang options sa apps na pwede kayong mag-raise ng ticket, parang yung support nila, contact support. So yun nga, nag-raise ako na yung credit card ko hindi ko makuha dahil nga kailangan ko update yung yung physical address. Ang sabi nila doon, ni-resolve nga nila yung issue. Ang sabi nila doon, yung address ko raw is active. Kung ano yung present address na binigay ko, yun yung present address ko sa apps ko. Which is totoo naman kasi hindi naman ako lumipat ng bahay mula mag-apply ako ng 2020 ng credit card. Sarili ko na pong address yung nandun. So yun yung po yung permanent address ko na po. So yun nga, nagtataka ako bakit di nila ibigay kung active yung address doon sa apps ko, ba't di nila ibigay yung credit card ko.
And then isa pang issue is nag-raise ako ng concern na paano ko ma-receive yung credit card ko. Tapos doon kasi walang option na, ibang option ang sabi nila kasi doon, pwede nilang raw nilang itulungan ako kung yung credit card ko is naka-attach doon sa apps. Eh wala naman akong credit card nga, 'di ba? Kaya hindi nila inano yung issue ko. Kailangan daw yung credit card na is naka-link doon sa account ko. Eh wala nga akong credit card doon. And then, yun nga, nakalipas ng ang mga panahon, lumipas. And ito nga, pumasok na si 2026, February. Ngayon, binombard ako ng message nito ni Union Bank na may utang daw ako kay Union Bank credit card na kailangan ko raw bayaran. So, message sila ng message na ganun. Pero padala naman sila ng padala ng mga promotion, ganun, kahit wala kang credit card, mga promo, mga referral. And ang ano doon, yung sinisingil nila sa akin, guys, is yung annual fee. So, yun nga, guys, bakit ako kailangan magbayad ng annual fee kung hindi ko naman na-receive yung credit card and hindi siya na-activate, di ba? So, itong si Union Bank credit card, kahit hindi pala ma-activate yung credit card mo, basta na-approve ka, is papatawan ka nila ng annual fee kahit di mo siya na ginamit, basta lumipas yung 1 year. So, yun nga, doon ako napakamot ng ulo kasi bakit kailangan yung maningil tapos magre-reply ka doon sa email nila. Hindi ka naman makapag-reply kasi automated yon. So, no reply option yon. So, wala akong option na makapag-reply sa kanila. Sabi ko nga sa sarili ko, paano ko yung mababayaran? Nag-ano nga ako doon ng price ng ticket na itong si Union Bank, isinisingil ako ng annual fee which is wala naman akong credit card. So, hindi pa rin nila na-resolve yung issue na yun kasi ang gusto nila mangyari, dapat yung pinocomplain kong credit card is nakalink. Yung pinuporso ko nga rito is yung credit card na is wala pa sa akin. Paano maililink sa account, di ba? And then, paano ko babayaran yung annual fee? Gusto ko man bayaran yung annual fee, wala akong credit card number, di ba? Kailangan kasi sa pagbabayad, doon yung credit card number mo. So, yun nga guys, so, doon sa mga naka-experience na ganito, hindi ko alam kung gano'n rin po sa inyo na kung hindi na-issue sa inyong credit card. I guess, may iba nakukuha naman nila kasi yung credit card nila, pero bakit sa case ko is hindi nila ni-release yung credit card, hindi nila binigay, which is active naman talaga ako. And yung bank account ko is, yun yung pinaka-main account ko kay Union Bank. So, sadly nga na even yung customer service nila, even yung contact support doon sa apps is wala ring magawa. So, hinayaan ko na yun. Tapos, nagme-message siya na iba-block na raw yung yung benefits doon sa credit ko. Sabi ko, di i-block nyo sa pag-iisip ko wala naman kayo ibinigay na credit card, parang ganun. So yun, nakatenga lang yung credit card sa kanila, hindi nila sa akin binigay. And kung tatawagan mo naman sila, gagastos ka lang ng gagastos, wala kang makakausap. So nga guys, dun sa mga naka-experience ng ganito, ano po yung take nyo doon sa sa ganung issue? And I know, yung iba naman talaga, naka-receive sila. Siguro sa case ko or may mga case rin na iba na katulad sa akin. Kasi di rin makontak yung nilang customer service. And then sa mga nagkaroon ng ganitong issue and sa mga naka-experience na rin na resolve yung issue nila, baka pwede po kayong mag-comments dyan sa baba para makatulong rin po sa mga ibang kababayan natin na ganun po. Pero, yun nga, once again, dun sa pag-apply ng credit card, di ba? So, ang ina-apply natin is no annual fee, pero yung binibigay sa atin yung may annual fee para mabenta yung products nila. So, yun nga guys, so, please kung meron kayong alam paano i-solve itong issue para sa mga kababayan din natin na may ganitong issue, mag-drop lang po kayo ng comments dito sa baba po. And kung hindi pa kayo guys nakasubscribe sa channel natin and bago kayo, huwag kalimutan po para updated kayo sa mga video na nilalabas natin. And salamat po sa mga nanonood and patuloy na sumusuporta sa video natin, and sana makapagbigay pa tayo ng mga video na makakatulong sa mga kababayan natin. And hope to see you next time guys.